Kung iyan po ay nakakatakot, dapat ko po bang sabihin sa isang magalang na paraan sa Vice Presidente natin na sa Coconut Palace kayo, umalis na po kayo dyan. Sasabihin ko po ba sa mga kaibigan natin sa Senado, mga bossing sa Senate, nasa liquefaction area, huwag mo pong baliwalain ang paglilingkod sa bayan, mag-evacuate na po kayo. Sa GSIS, umuutang po tayo dyan. At huwag na mo po kayo magalit, mga tiga-opisyalis, nasa liquefaction area kayo. Nag-construct kayo ng building dito, last year. Bakit po? Dahil may engineering solution. At ang mga magagaling dyan ay engineering, Filipino engineers. Hindi po ba? PGH, 1990, nakatayo pa. Manila City Hall, nakatayo pa. Supreme Court. Ngayon, medyo hindi ko po maaaring banggit ito. Sinabi po ang Ruby Tower. Sa maraming example po, Ruby Tower pa. Malayo po ang Ruby Tower sa epicenter, tama po. Malakas ang lindol, tama po. Bakit gumuho? Wrong design. Bad engineering. Bad construction. Ito po napoprueba natin. Sa madaling salita po, kung liquefaction ay katatakutan natin, umalis na po tayo sa Pilipinas. Halos lahat ng area dito ay marami. Pero po dahil sa galing ng Pilipino, sa galing ng engineers natin, nakakatulog tayo ng mahimbing. At ang prueba po niyan yung construction ngayon sa reclamation side. Ngayon, sinasabi rin po na baka yung daw foundation ng reclamation ay hindi maganda. Magandang katanungan po yun. Pero, puhusgahan po natin ang isang proyekto na iyan ay dadaan pa po sa mga engineering intervention. Unang-una, ano po bang klaseng seabed meron doon? Geotechnical investigation. Pangalawa, anong dredging technology ang gagamitin? Gagamit ba yan ng weak drain? Gagamit po ba yan ng klaseng materyales? Yan ba'y pag-aaralan? Gaano katagal ang consolidation? Ano pamamaraan para ang lupa sa reclamation ay ma-consolidate at paano gagawin ang reclamation technology? Ang ibig ko pong sabihin, maganda po at aming natutuwa din kami, naririnig namin yung maaaring problema. Pero as engineer, ang amin po ay paano natin susolusyonan yan. So, ito lang po, so naniniwala po ako na engineering study ay dapat pong tingnan natin. May nabanggit po tungkol sa Bohol, Dagupan, liquefaction, may nabanggit din nung mga nakaraan sa Cebu. Iba naman po yata doon ang mga disenyo. Iba po doon ang lupa. So hindi po natin masasabi na nagka-problema tayo doon. Makakaproblema dito. At kung ako'y magbibigay ng halimbawa, hindi na po ako pupunta sa Cebu, sa Bohol. Pupunta po ako mismo sa reclamation area ngayon. Na awa ng Diyos, patuloy po ang pagtatayo ng magagandang building. Isa pa po, seagrass. Tama po yon. Hindi dapat tambakan ang seagrass at corals. Pero tama po yun. Hindi ako papayag din bilang isang environmental tambakan. Ang pinag-uusapan po natin ay hindi buong Manila Bay, kundi yung specific reclamation area na may kanyang geographical coordinates na kami po ay masusing nag-aral, mga tao sumisid, mga maning, at wala pong significant corals and seagrass. Sa madaling salita, wala pong masasaktan ko micronesia marine life. Sabi nila, totoo po ito,
may nahuhuling isda. Tama po, sa Manila Bay. May data po ng mga nahuhuling isda. Galing po yan sa BIPAR. Ang hindi lang masabi sa akin ng BIPAR, ay ituro sa akin ng geographical coordinates kung saan hinuli ito. Ang pagkakalam ko po ay hindi ito hinuli doon sa reclamation area ang sinasabi natin. Dahil po yung reclamation area ay, ang aking po sinabi nulit, not hospitable. Meron bang isda? Yes. Meron bang crabs? Yes. But not hospitable. So, significant growth of marine life. So, floods, yan po ay talagang pinangangamba natin. Sandali na lang po. Sabi po ni Ginoong Architect Paulo Alcasaran, na by the way, sa kong kaibigan, basahin po, Nadia, mabilis lang. Ano sinabi niya? What causes flood in Metro Manila? Halika, Nadia. At sinabi po ni Architect Palafox, a good, soundly designed reclamation is solution to flooding. Ito po, papasahin ni Nadia, nasa diary ito. Ang sinabi ni Paulo Alcasaran, what causes floods in Manila? Bilisan mo lang natin. 10 reasons why it floods in Manila. 1. It floods because it rains. The rains and the typhoons that bring them have increased in magnitude. 2. It floods because of population and urbanization. 3. It floods because the rain comes down from the denuded uplands. 4. Metro Manila is not only low, but it is sinking. 5. It floods because we have less drainage than before. 6. It floods because mainly those esteros, canals, and waterways of our metropolis we have left are chock full of informal settlers. It floods because the main flood control system started in the 70s was never completed. It floods because what little left of our drains and flood control infrastructure is ill-maintained. It floods because urban development is unplanned and unfettered. The final reason it floods in this short list, and there are many other reasons, is politics. Ito po ang ibig kong sabihin. Yes po, naniniwala kayo. Katulad din naniniwala ko dito. 10 nandito mga reclamation ay cause of floods. Okay? Yun po. Narinig ko kayo. Inirespeto ko yan. Pero respeto din nyo naman na sinasabi namin ang reclamation project nito, walang blinak na waterway. Hindi po nag-cost ng sinking. Hindi po nag-cost ng mga sinabi namin ni Paulo Alcasaran. So paninindigan ko po bilang isang environmental impact professional, this project is not or will not be the cause of flooding. Huwag naman po sana magka-flood. At ito po ay makakatulong pa sa tinatawag na sheltering effect. Yan po ang tawag ng DSI water. Pag meron kayong reclamation project, pwedeng harangin ang mga surges na galing sa dagat na maaari pumunta sa kalupaan kung walang reclamation. So haharangin niya, ibabalik. At yun naman pong alon, yung tubig na papunta sa dagat, na hindi makapunta sa dagat dahil sinasali ng alon ay makakalusong sa dagat para hindi magkaroon ng flood. Yan po ang aking evaluation at yan po ay hindi pa tapos dahil kung ito po ay magpatuloy pa, nandiyan po ang EIA, yan po ay alam ko sasaloob sa tinatawag na masusing pag-aaral. Kung meron po akong final word, siguro po ito. Mayroon bang impact at meron bang nakikita ang problema? May sinabi sila. Meron bang solusyon? Ang sagot po. Meron pong engineering solution. Salamat. Maraming salamat, Dr. Alabastro. Ngayon po, bago po tayo pupunta sa open forum, as I mentioned kanina, that Dr.
Jojo Carambeo is here to